also available through Booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now mga higala and posible nga mag-convert ni siya ngadto sa buto. So unsa kahay na asa huna-huna karon ni Tatay Digong ay admitted man yun ang kadaghanan nga political genius ni si Digong. How to sustain, no? Makauli ba si Tatay Digong? Na chance, no? Daghang mga legal minds ang nagsulti, dako kayo ang chance. Usa na din na because of his old age. Ikaduha, he is much willing, no? Sa iyang mga pronouncement mga ikan, he is very willing to face charges against him. Di ba? Ingon siya, di ba na? Ako na nga tubangon, bisang magahulugan ng mabulokos presyon. Di ba? Wala mga higalay indication of flight sa part ni Tatay Digong. So, why rason? Ganong dili siya mga higala pwede i-custody deres Pilipinas diya siyang balay. Especially old age na, sikli na mga higala na anay daghang maintenance o kinahanglan ang attendance sa iyahang mga medical staff. So, naging chance na makaulit. So, is it logical, politically, to go home this time? Ako nang isgutan mga higala as far as sustainability of this issue is concerned. Nindot ni mga higala nga isgutan. I-check ang inyong orasan. 3 minutos na, human ang alas 7 sa buntag. Sa ato ang mga ka-ISM din na. Ato ang issue sa mask. Nagkutab-kutab lang aba-ba. Mura na hinuon siya mga higalang kanang defense count. Pero ang imo karon aning Claire Castro, she did sa mga Kadjutang, oras sa Love Radio 7:10. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Champion detergent, para less time sa labada, more time sa pamilya. Biogesic, sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdamang alaga, most doctor prescribed pa. Biogesic. Ingat! Generica Drugstore. Tayong mga ina, may suporta sa ginhawa. Generica Drugstore. Tiki-tiki, dama ang alagang bigati ni Mami. Yan ang tatak tiki-tiki. 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan. Champion detergent, para less time sa labada, more time sa pamilya. Das, doble pa. Decolgen. Decongest with Decolgen. With maximum decongesting, kauban ng pag-exercise o proper diet. MX3 helps me accomplish my daily activities. MX3, diri ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Dito ako, pilihan sa #1 smart dishwashing paste. Ang galing-galing mo! Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binigyang diin ng pagtulong sa mga nangangailangan at pagkakaisa. Ngayong pagdiriwang ng Idil Fitir o ang pagtatapos ng Ramadan, si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Nakikisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kapatid na Muslim para sa pagdiriwang ng Idul Fitr o pagtatapos ng Ramadan ngayong araw, March 31. Sa mensahe ng Pangulo, binigyan din ito na sana'y makapagbigay inspirasyon ng pinagdiriwang na okasyon para mas maipaabot pa ng bawat isa ang pagsisilbi, makatulong sa mga nangangailangan at makatulong na matagpuan ang kawalakang hinahanap ng bawat isa. Sa pamamagitan lamang din ng pamumuhay ng may malasakit, mararamdaman kung ano ang ninanais ni Prophet Muhammad na makamit natin, at ito ay ang isang buhay na may pagmamahal at pagkakasundo na dapat naghari sa lahat. Dagdag ng Pangulo na ang pagdiriwang ngayong araw ng Festival of Breaking the Fast ay isa rin testamento ng ating kagustuhang maipakalat ang pakikipagkapwa-tao, mapalakas ang relasyon sa mga kaibigan at pamilya, ganun din ang pagkakaisa. Sana din ay sa Pangulo ay may pagpatuloy ang kabutihang asal ng pagsiservisyo
at pananalig upang maipalaganap ang isang mas makatarungan at mapayapang bagong Pilipinas. Hindi rin natin dapat malimutan ang responsibilidad ng bawat isa at ang pagpapakita ng kabutihan ay magsilbing daan para sa isang komunidad na nagsasama-sama patungo sa pagsulong. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas. Nagbahagi ng ilang good news ang Malacanang patungkol sa programa para matiyak ang seguridad sa mga paliparan, programa sa pabahay at iba pa. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Umarangkada na ang pilot testing ng Advanced Passenger Information System o APIS ng Bureau Zones at sa mga naapektuhan ng mga ongoing government infrastructure projects sa Davao City. Marirecover na ng pamahalaan ang 65 milyong piso mula sa 38 paaralan na kabilang sa na-flag down dahil sa umano'y maanumalyang Senior High School Voucher Program. Sa ngayon, 14 pang private schools na umano'y gumamit ng ghost students para makapag-avail ng voucher program ang hinahabol ng Education Department. Naimbestigahan po ng mabuti yung ghost students, yung voucher program anomalies, at ito po ay magre-resulta ng 65 million marirecover po natin. Pinatututukan naman ni Pangulong Marcos Jr. sa Department of Information and Communications Technology ang pagtugon sa pagtaas ng cyber attacks sa bansa. Ayon sa Presidential Communications Office, nais ng Pangulo na paigtingin ng DICT ang internet connectivity para mapagbuti ang cyberspace sa bansa. Kailangan din daw i-update ang mga hakbang at regulasyon ng gobyerno para labanan ang mga banta sa cyberspace. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang Department of Migrant Workers sa mga lokal na otoridad para i-monitor at tiyakin ang maayos na kapakanan ng overseas Filipinos na naaresto at na-detain sa Qatar dahil sa illegal assembly. Nakikipagtulungan ang DMW sa Department of Foreign Affairs at Philippine Embassy sa Doha para ibigay ang tulong sa mga apektadong OFW. Sa naunang pahayag kamakailan, tiniyak ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak ang tulong sa mga OFW. Nagpaalala rin si Secretary Kakdak sa mga OFW na palaging sumunod at rumispeto sa batas ng kanilang host country. Partikular ang tungkol sa public gatherings at pagpapahayag ng kanilang political views. Hinihintay pa ng Philippine Coast Guard ang utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa floating barrier na inilagay ng China sa Bao de Masinloc. Si Christian Bascones ng BTV sa Balitang Pambansa. Wala pang utos mula kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na alisin ang mga floating barriers na muling ikinabit ng China sa Bao de Masinloc. Nakausap po mismo natin si Commodore Triella at ang anumang operasyon na gagawin nila ay hindi po natin maaaring i-expose, pero tiwala po tayo sa ating Coast Guard, sa ating sa DND po, sa kanilang magiging desisyon patungkol po dito. Kung matatandaan, tinanggal ng Philippine Coast Guard ang mga floating barriers noong una itong inilagay ng China. Pagkatapos ng Ang pag-install ng floating barrier ng Chinese government is dependent on the presence of Philippine government vessels. Kapag namataan nila na mayroong mataas na bilang ng mangingisdang Pilipino, at the same time mayroong bilang ng Philippine Coast Guard and BFAR vessels na sumasama sa Filipino fishing boats, nag-initiative sila na maglagay ng barrier. But again, as to the intention of the government about what are we going to do with this barrier is an operational details. Sa ngayon, ang prioridad nila ay ang pagpapanatili ng presensya ng mga barko ng Pilipinas sa Panatag Shoal, pagsusupply ng mga kailangan ng mga mangingisda at pagbibigay seguridad sa mga ito. Christian Bascones para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Mga paghahanda para sa pagsasailalim ng EDSA sa rehabilitasyon. Tinatapos na operasyon ng EDSA Busway. Mananatili sa kabila ng rehabilitasyon. May balitang pambansa si Gab Villegas ng PTV Live. Gab. Nasa tinal na ng ilang ahensya ng pamahalaan